Habang papalapit ang playoffs, lalong umiinit ang laban sa Western Conference standings. Sa ngayon, ang Los Angeles Lakers ay may 37 wins at 24 losses at kasalukuyang nasa number 6 seed sa West. May 21 games pa silang natitira sa regular season, kaya ang tanong ng maraming fans, kaya pa bang umakyat ng Lakers sa top 3 ng Western Conference o masyado na ba itong malayo? Para mas maintindihan natin, himayin natin ang tatlong mahalagang bagay. Ang mga team na nasa taas ng Lakers at ang mga posibleng senaryo sa natitirang games ng season. Una, pag-usapan natin ang mga team na nasa taas ng Lakers sa standings. Isa sa pinakamalapit na team na pwedeng habulin ng Lakers ay ang Denver Nuggets. Karaniwan isang game lang ang pagitan nila sa standings, kaya kung manalo ang Lakers at matalo ang Nuggets sa ilang sunod na games, pwedeng agad umakyat ang Lakers sa top 5. Kasunod nito ay ang Minnesota Timberwolves. Ang Wolves ay may solid na season at kadalasan nasa top 4 ng West. Para maabutan sila ng Lakers, kailangan ng malakas na winning streak mula sa team ni Luka Doncic at LeBron James. Isa pa sa malaking hadlang sa taas ng standings ay ang Houston Rockets. Isa sila sa mga team na consistent ang panalo ngayong season. Kaya kung target ng Lakers ang top 3, kailangan nilang umasa ng magkakaroon ng ilang talo ang Rockets sa mga natitirang games. Ngayon naman, tingnan natin ang mga team na humahabol sa Lakers sa standings. Isa sa pinakamalapit na banta ay ang Phoenix Suns. Kapag nagkaroon ng losing streak ang Lakers, mabilis silang pwedeng maabutan ng Suns sa standings. At dahil napakahigpit ng Western Conference, kahit 2 o 3 sunod na talo ay pwedeng magpababa ng seed ng isang team mula top 6 papuntang play-in range. Kaya para sa Lakers, hindi lang ang paghabol sa taas ang problema. Kailangan din nilang protektahan ang kanilang posisyon laban sa mga humahabol na team. Ngayon, pag-usapan natin ang mga posibleng senaryo sa natitilang 21 games. Kung halimbawa, 10 wins lang ang makuha ng Lakers, magiging 47-35 ang final record nila. Sa ganitong sitwasyon, malaki ang posibilidad na manatili sila sa number 5 hanggang number 7 seed. Pero kung makuha nila ang 14 wins sa natitirang games, magiging 51-31 ang record nila. Sa ganitong senaryo, pwede silang umakyat sa top 4 at may maliit na chance na makahabol sa top 3 depende sa magiging resulta ng ibang teams. At kung mangyayari naman ang best case scenario na 16 wins sa last 21 games, magiging 53-29 ang record ng Lakers. Sa ganitong sitwasyon, malaki na ang chance nilang pumasok sa top 3 ng Western Conference. Pero mahalagang tandaan na sa NBA standings, may tinatawag na tiebreaker system. Kapag pareho ang record ng dalawang team, tinitingnan ang head-to-head matchups, conference record at division performance upang malaman kung sino ang mas mataas sa ranking. Ibig sabihin, kahit pareho ang wins at losses ng dalawang teams, pwedeng magkaiba pa rin ang kanilang pwesto sa standings. Sa kabuuan, may pagkakataon pa ang Lakers na umakyat sa top 3, pero hindi ito magiging madali. Kailangan nilang magkaroon ng malakas na finishing run sa natitirang 21 games, habang umaasa rin na matatalo ang ilang teams na nasa taas ng standings. Kasabay nito, kailangan din nilang siguraduhin na hindi sila maaabutan ng mga team na humahabol mula sa likod. Ngayon, gusto kong malaman ang opinion ninyo. Sa tingin ninyo, kaya pa bang umabot ng Lakers sa top 3 ng Western Conference? O mas realistic na target na lang ang top 4 o top 6 seed? Comment nyo lang sa baba ang inyong sagot. At kung bago ka lang dito sa channel, huwag kalimutang mag-subscribe sa Bench Reaction PH para sa mas marami pang NBA updates, analysis at Lakers news. Salamat sa panonood at magkita-kita tayo sa susunod na video.